Magandang araw sa lahat. Isa na namang kwento ang ating isasalaysay dito sa ating munting channel. At ang pamagat ng kwento ay ang tagumpay ng henerasyong sabungero. Ang buhay ni Manuel Mano Santos ay nagsimula sa isang maliit na baryo sa Visayas. Lumaki siya sa isang pamilya ng mga magsasaka. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit puno ng pagmamahal at kasaysayan. Si Tatay Luis, ang kanyang ama, ay isang dating sabungero na nagdesisyon na itigil ang pagsasabong at magtanim ng palay at mais. Ngunit, hindi natitinag si Mano. Minsan sa mga hapon, tinitingnan niya ang mga manok ng kanyang ama at pinagmasdan kung paano sila maglaro at magsimula ng mga laban sa bakuran. Isang araw, binigyan siya ng kanyang ama ng isang manok na tinatawag nilang puti. Isang simpleng manok na hindi pa nakaranas ng laban. Walang gaanong kagalang-galang, ngunit sa mata ni Mano, ang manok na ito ay may potensyal. Pinili niyang sanayin si Puti para sa kanyang unang laban. Hindi niya alam kung ano ang maganap, ngunit ang puso ni Mano ay puno ng pagnanasa, ipakita ang kanyang galing. Habang ang buong bayan ay abala sa paghahanda ng kanilang mga manok, hindi alintana ang mga manunudyo at mungutya sa iba. Si Mano ay nagsigasig na magsasanay kay Puti. Pinili niyang pahalagahan ang bawat detalye sa pagpalay at pagpalakas ng kanyang manok. Nang dumating ang araw ng laban, kahit na ang mga tao sa paligid ay natatawa at nagbibiro, ang manok ni Mano ay nagbibigay ng matinding sorpresa. Sa kabila ng pagiging baguhan, nanalo si Puti sa kanyang unang laban at ang pangalan ni Mano ay nagsimulang sumik sa bayan. Habang ang pangalan ni Mano ay lumaganap sa buong Visayas, dumaan siya sa matinding pagsubok. Isang taon pagkatapos ng kanyang unang tagumpay, dumating ang isang napakalaking bagyo at nagdulot ng malawakang pinsala sa kanilang bayan. Hindi lang ang mga bahay ang tanima ang nasira, kundi pati na rin ang kanyang mga manukan. Ang bagyong iyon ay nagdulot ng malaking lungkot kay Mano. Ang mga manok ay pinagmamalaki niya ay nawala ng silbi at ilan pa ay nawala. Ang mga kapitbahay nagsimula ng magduda sa kanyang kakayahan. Maraming nagsabi na malabo na siyang makabawi mula sa bagyong iyon. Ngunit hindi nakinig si Mano sa mga pagsubok. Pinili niyang magsimula muli sa muling itaguyod ang kanyang mga alaga. Hindi niya inisip ang mga paninirang sinabi ng mga iba, bagkos ay pinagsikapan niya makapag-umpisa ulit sa may mas matibay na pundasyon. Isang taon pagkatapos ng bagyo, ang manok ni Mano, si Bituin, ay isang anak ng Puti, ay naging simbolo ng kanyang pagbabalik. Hindi lang ito ang nagpapakita ng kahusayan sa mga laban, kundi pati na rin sa katatagan sa lahat ng pagsubok sa buhay. Si Bituin ay naging tatak ng lakas at tapang ng kanilang pamilya. Habang patuloy ang pagpaglago ng kanyang negosyo, nagsimula si Mano magturo sa mga kabataan ng kanilang baryo tungkol sa tamang pag-aalaga ng manok. Isang gabi, malamig ang hangin at ang mga bituin ay kumikislap. Nagsimula siyang magkwento sa mga kabataan tungkol sa kanyang buhay bilang sabungero. Tinuruan niya silang maging masigasig at magsikap, ngunit higit sa lahat, tinuruan niya silang maging responsable sa kanilang mga alaga at sa mga manok na pinagmamalaki nila. Ang manok tulad ng tao. May mga sarili ring pagkatao, sabi ni Mano. Hindi mo sila basta-basta pwedeng pilitin. Kailangan pong halagaan sila para magbigay sila ng tamang laban sa huli. Ngunit hindi rin mawawala ang mga pagsubok. Dumating ang isang pagkataon na inatake ang isang malaking kompetisyon ng kanyang negosyo. Isang malaking breeder mula sa ibang rehiyon, si Rodrigo Rigo Domingo, ay nagsimulang magbenta ng mga manok na mas kilala at mas malupit kaysa kay Mano. Ang kompetisyon ay nagbigay ng hamon sa negosyo ni Mano. Marami ang nagsabi na si Rigo ay may mga secret formula sa pagpalahi ng mga manok, kaya naramdaman niya siya na takot at pangamba. Dahil dito, nagdesisyon si Mano na sumali sa isang malupit na laban na magiging desisyon sa kanyang karera. Kung matalo siya, mawala ang kanyang manukan, ngunit kung manalo, magbibigay ito sa kanya ng pagkataong kapagpatuloy o patunayan ang kanyang sarili. Ang laban ng isang matinding hamon ang pinakamalaking laban sa kanyang naranasan. Ang buhay bayan ang nagtipon sa lugar ng laban at ang mga sabungero mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay dumating upang makisalamuha at makipagtagisan kasama si Puti at Bituin. Naghanda si Mano, ang laban ay nagsimula na at ang mga kalaban ay hindi magpatalo. Ang kanilang mga manok ay matitibay at sa bawat kanto ng arena, ang mga manok ay sumasabog sa lakas.
Ngunit si Puti at Bituin ay hindi bumibigay. Sa bawat hakbang ng laban, pinapakita nila na ang lakas kanilang linya, pinapalaki ni Mano sa kabila ng mapagsubok sa buhay. Sa dulo ng laban, si Mano ay ang kanyang mga manok ay nagtagumpay. Hindi lamang siya nanalo sa laban kundi nakuha rin niya ang respeto ng mga sabungero sa buong bansa. Sa kanyang tagumpay, hindi iniwan ni Mano ang kanyang mga aral at mga leksyon sa buhay. Ang mga kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagsumikap at pagmalasakit sa industriya ng sabong. Sa paglipas na panahon, hindi siya nanatili sa tagumpay. Siya ay nagpatuloy sa pagtuturo sa mga kabataan ng mga leksyon ng pasensya, dedikasyon at pagmamahal sa hayop. At sa kanyang huling araw na bumalik siya sa kanyang manukan, isang huling laban sa buhay, sinabi ni Manong sa mga batang sabungero, ang bawat manok ay may kwento, galing at tapang, ngunit higit sa lahat, kailangan natin silang mahalin at alagaan. Ang tagumpay ay hindi palaging tungkol sa panalo, kundi ang pagtutok sa prosesong ginagawa mo. At ito ngayon ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa dagdagan pa natin mga ganitong kwento para sa inyo. Salamat.